Hello, Pag-ibig members! It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. May sasagutin tayong comment sa video na ito, pero itago ko lang ang pangalan niya. Sabi niya, Ma'am, parang awa mo na. Pakisagot po ang tanong ko. 20 years na po ako sa pag-ibig. Mahigit pa. Minimum wage earner po ako, ma'am. Ilang total amount ang makukuha ko pag nag-file ako ng lump sum for 20 years? Wala pong sumasagot sa akin sa ibang nagva-vlog sa tanong ko pong yan. Parang awa mo na, ma'am. Pakisagot, baka kayo po ang susi sa aking katanungan. Actually, sinagot ko naman na siya dito, guys, pero hindi na siya nag-reply ulit. I'm just hoping na na-receive niya yung comment ko or nabasa niya yung reply ko. Alright. Unfortunately po, hindi po ako ang susi sa iyong katanungan. Pero matutulungan ko kayo dyan. So mamaya i-discuss natin paano mo yan gagawin, no? So pagdating po guys sa amount ng ma-withdraw nyo with pag-ibig or malamsam nyo with pag-ibig, hindi po kayo masasagot dyan ng ibang tao. Dahil unang-una po, kayo lang po sa sarili nyong nakakaalam. Magkano ba yung monthly contributions nyo? Kahit pa sabihin yung minimum wage earner kayo guys, may mga company na mas tinaasan nila ang deductions ng pag-ibig contributions. Okay? For example, dati ang minimum lang na contributions na kinakaltas sa employee is 100. Tapos 100 kay employer, di ba? Total of 200. Pero may mga employer na hindi ganun guys. Tinataasan nila ang deduction sa pag-ibig contributions sa tao nila para mas malaki din yung remittance sa pag-ibig. So kayo po ang nakakaalam magkano ang contributions nyo with pag-ibig. Pangalawa po, kayo din po ang nakakaalam. Monthly ba yung 20 years na sinasabi mo, are you sure wala bang buwan doon na walang blanco? Kumbaga, monthly ba talagang may remit yang 20 years mo na yan? Number 3, kayo lang din po ang nakakaalam kung magkano ang dividends nyo with pag-ibig. Lalong-lalo na po guys, si pag-ibig po, nag-iiba po ang kanilang dividend rates yearly. Yes, taon-taon guys, nag-iiba ang kanilang dividends rate sa ating pag-ibig regular contributions. Halimbawa, last year 2024, ang pag-ibig regular contributions ay mayroon pong 6.60% na dividend rate. Noong 2023, medyo mababa. Ngayong 2025, mag-iiba na naman yan. And I'm sure tataas ulit yung dividend rate natin with Pag-ibig Fund. Ngayon po, ang maitutulong ko po sa'yo para magkaroon ka ng idea ng estimated amount kung magkano yung ma-withdraw mo with Pag-ibig or kung magkano yung malamsam mo with Pag-ibig, guys. Gumawa ka ng Pag-ibig virtual account. Sobrang dali lang gumawa niyan, guys. I swear, kayang-kaya mong gawin yung Pag-ibig virtual account mo. Kapag meron ka ng Pag-ibig virtual account, lahat ng contributions mo doon, makikita mo. Lahat ng dividends mo doon, total dividends mo doon, makikita mo. Kung magkakaroon ka ng loans, salary loans man yan, or calamity loans, housing loans, makikita mo rin doon sa iyong Pag-ibig virtual account. Meron na akong video niyan guys, tutorial video kung paano gumawa ng Pag-ibig virtual account. Comment kayo kung gusto niyo yung link ng video na yon, i-response ko po sa inyo yung link ng video. So halimbawa, ito po yung aking Pag-ibig virtual account. So ito Pag-ibig regular savings kung binuksan ko. Meron din akong MP2 guys at namomonitor ko rin yung MP2 ko dito sa aking Pag-ibig virtual account. So dito, itong Pag-ibig regular savings, makikita mo dito initial remittance date, kailan ka nag-umpisa sa contributions with Pag-ibig. Meron dito ang total employee share, total employer share. No, kung meron ka ring naging employer, makikita dyan ang amount guys. Number of your contributions, makikita mo dyan. Total dividends, ayan, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Makikita nyo, pati yung total savings nyo, makikita nyo dito. Kaya doon po sa nag-comment, wala po talagang makakasagot sa'yo kahit sinong tao ang tatanungin mo kung magkano yung malamsam mo. Ikaw lang po ang makakaalam niyan sa pamamagitan ng iyong Pag-ibig virtual account. Okay? Dito sa Pag-ibig virtual account, guys, nakikita nito sa baba ang year. Pwede kayong mag-input ng year dito sa taon na gusto nyong makita.
Let's say for example, gusto mong makita yung contributions mo for the year 2025. So, i-input mo dito ang 2025, tapos i-click mo tong View Contributions. Tapos ito na siya. Makikita mo na dito yung mga contributions mo. Malalaman mo dito, hala, yung employer ko pala hindi nag-remit ng aming pag-ibig contributions sa buwan na ganito. Makukuha nyo agad ang atensyon ng employer nyo. Ma'am, bakit ganito? Zero ang aking contributions for the month of September 2025. Pero kinaltasan nyo naman ako sa payslip. Diba? Ganon. Kaya nga, ang dami dito guys na mga retired na. No, late na. Super late na talaga guys. Nang malaman nilang hindi pala nire-remit ng kanilang employer ang contributions mapa-SSS or pag-ibig. Dahil hindi nila na-monitor sa sarili nila. Hanggat hindi pa kayo nagre-retire, hanggat bata pa kayo ngayon, gumawa na kayo ng inyong SSS online account at pag-ibig virtual account. Kung gugustuhin nyo, matutunan nyo yan guys. Kayo din naman ang magsasuffer niyan pagdating ng panahon. Kung hindi nyo yan mamomonitor ng maayos ang inyong records sa SSS or pag-ibig. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.